Okay, so magandang gabi po mga ka-SDM. Ito po ang SDM Commentaries 2.0. So, syempre, meron tayong SDM Commentaries na pang umaga at meron din tayong pang gabi. Ito nga po yun, kung saan kasama po natin si kasamang Ces Sino Cruz. Bumati ka naman dito kasama sa ating mga tagapanood. Magandang araw po sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating SDM 2.0. At mukhang maganda magiging ating balitaktakan ngayong araw na ito. Same pa rin, tungkol pa rin sa nangyayari sa atin sa ating bansa. So yun, no, yung ating follow up dun sa ating topic no kagabi, which is actually we recorded it earlier before the Senate hearing. So ngayon, itatapik naman natin yung Senate hearing kanina na ipinatawag ni Senator Amy. Kasi maraming lumabas doon eh. Actually, ang dami, lahat ng hindi na natin malaman kung anong gagawin ng mga nasa administration, no. Ako hanga naman ako. I want to give commendation dito kay Senator Amy na kahit na alam mo na kapatid niya yung administration niya ng kapatid niya, kahit papaano whatever her motivation is, no, whether it is in aid of legislation or in aid of re-election, ang mahalaga merong lumabas, no. Pero ito, papanoorin natin yung isang video kung saan unahin muna natin yung paggisa ni Senator Amy dito kay General Torre. Torre. I-share na natin yung video. Ngayon, kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Nandito kayo. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be That's removed from precisely the point that I'm saying. That's precisely Please lang, bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed and Huwag respected. kayong humawak. Huwag kayong pakialam sa Kasi nga, ano yung lawyer? nag-uusap pa kami. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Nag-uusap pa kami. Attorney, please. Huwag mo hawakan. Is this what you want? Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time lang eh. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Tangina mo! Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Okay, dito sa video nakikita na si General Torre hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng Madam Chair? PNP? Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? Gabi na ho yun, ma'am. That's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the former president to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And Interesting use po of force. You were forcing them. Yes, So you ma'am. admit you forced them. You I use have violence. to. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap ay Naku, ginawa na General namin naman, buong sa araw. dinami-dami ng pulis, ang tanda-tanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun. O kaya bang lumaban nun? In fairness to the president, ma'am, after I handcuffed E.S. Mijaldea and told Attorney Delgado that he's the next one to be handcuffed and boarded on the bus, the former president actually acceded and said, sige na, alis na tayo. And you saw that on video. Well, It was nakita namin, Romy. di ba, hinihila mo yung upuan. Hindi ba dapat, talagang General Torre, kailangan makinig ka doon sa sinasabi ng abogado? Di ba karapatan nun? I have already arrested, I even arrested E.S. Mijaldea, ma'am, for obstruction of justice and placed handcuffs on him. That was already the last parts because
Masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga doon, ma'am. It's Ilang already oras na? unreasonable. 2 oras pa lang. Ikalalanding lang ng Hong Kong ng alas 10. Alas 12 12 hours. pa lang to. 12 hours, ma'am. Kaya nga, anong oras to? Kasi Mga sabi 7 mo o'clock kanina, 10 o'clock Mga 8 o'clock yan, dumating. ma'am. Yung kay Delgra. O, anong oras na yun? Mga 8 o'clock yan, ma'am. Sa umaga na yan? Gabi. 7 o'clock, 8 o'clock ng gabi na yan, ma'am. 8 Si a.m. Delgra. Ay, 8 p.m. Yes, ma'am. Gano'ng katagal na yon? 10 hours, ma'am? 9 hours? Naka 9 to 10 hours na. So, sa palagay mo, si former president had sufficient chance to challenge na the validity of the arrest. So, sinasabi ninyo na 9 to 10 hours na yan. Kasi nakuha niya yung warrant nung alas 12 mahigit. Hating gabi lampas, ano? Tapos, Tanghali, ma'am. Tanghali, ma'am. Niya nakuha ang okay. warrant. Tapos, tumagal pa sila ng ilang oras. Ng 11 hours, sinasabi po ninyo. Yes, ma'am. They attended to serve the warrant when they disembarked. They asked that it be deferred until they reached 250. Upon reaching 250, they asked for some refreshments and they cooled down. Upon being more calm and after conferring with their lawyers, the warrant of arrest was served in toto, in full, and their rights were read. So sa tingin ninyo, itong 9 to 10 hours sapat na para sa isang pangkaraniwang tao na makakuha ng sariling abogado, tapos i-check yung kanyang warrant, pagkatapos mag-draft, mag-file ng maayos na petisyon ng habeas corpus. Ganun ba yun? Ma'am, you must, I think the records showed that there were 3 lawyers with him in conference with him during the entire time. Attorney Delgra. Paano Attorney makakapag-file yun? Gabing-gabi na, hindi naman Ma'am, court hours. They had filed a case of a TRO with the Supreme Court. They tried their legal remedy. It was duly recorded and there was no TRO given by the court, ma'am. So, ma'am, just to be clear, they had their chance to seek legal remedy as shown by the actions of their lawyers by approaching the Supreme Court. So there was no due process denied, ma'am. Siguro sasabihin ko at tatanungin ko kay Attorney Medina, ang ating constitutionalist po rito, masasabi ba natin na nabigyan si PRRD ng sapat na pagkakataon para alamin itong validity ng kanyang, yung katotohanan ng kanyang pag-aaresto? Ilang oras ba yung sinasabi natin na sufficient time, yung sapat na panahon? Thank you, Madam Chair. Just to clarify, I will just be consistent with the opinion that I posted that there was no reasonable opportunity. That is not to denigrate or cast aspersion on the character or competence of our officials. And also, I have very limited facts when I wrote the opinion. But just to, as a comparison, if you filed an extrajudicial proceeding, if you will file a petition, the court will order the arrest. The subject of the arrest will have the opportunity to answer, and then the court will have the opportunity also present evidence. The court will have the opportunity to weigh the evidence, and then issue the ruling. For example, in the case of Mark Jimenez, he had more or less over a year to dispute his extradition. So if that would be the standard, that might be considered reasonable opportunity to be heard. So yung sinasabi nila na naka-10 oras na nag-iintay, talagang panay pa rin ang tutol, hindi sapat na panahon yun. Kasi magpipila ka pa ng kaso, magdadraft ka pa ng petisyon, dadalhin mo pa. Hindi po ba? So hindi pa rin sapat kahit sabihin natin matagal sila nandun sa airport? I will just be consistent with what I wrote, Your Honor. My initial view was yes, 6 hours, office hours, or less, 5 hours, to seek relief from the courts may not be characterized as reasonable opportunity to be heard. Of course, that is disputable. That's just my personal opinion with limited facts. I'm sure the officers concerned have good reasons, and that can easily be disputed in court. Thank you. Yes,
para sa amin medyo mabigat nga yung 4-5 oras na bukas ang korte, no? Kasi hindi naman pwede yung hating gabi at hindi naman bukas pa. Talagang alam natin itong mga extradition at kung ano-ano pa, talagang taon-taon yan tumatagal. Hindi oras-oras, kahit naiinip na tayo. Kahit sinasabi ni General Torre, nakakapikon na yung optics nila. Kung ano-ano nang ginagawa, kinakailangan pa rin binibigyan natin ng pagkakataon. So, sa palagay mo, ilang oras ba dapat? Kasi hindi naman bukas ang korte nun, hindi naman office hours eh. Okay, so, ayan, no, kaibigan, no, nakasamang ses, nakita mo naman yung sinasabi, pagko-question ni Senator Amy dito kay General Torre doon sa process ng pag-aresto kay PRRD, no? Former PRRD. So, ano ang masasabi mo rito? Kasama? Malaking question pa rin, no, para sa akin kasi hindi naman nila halos nasagot ng direkta, no? Especially inaresto na nila yung si former president na dinala na sa loob ng eroplano. Wala pa pala yung arrest warrant kasi hinihingi nila. So doon yung nakuha na nila, doon pa lang ibinigay yung arrest warrant na soft copy tapos nagpa-print pa. So ang tanong nga ni Senator Amy dyan, bakit hindi kayo ready? Pupunta kayo doon na wala yung search warrant, wala yung arrest warrant. So marami. Tapos meron pa nga dyan na naipasok dyan sa video, yung video ni interview ni General Torre na kahit daw, isa pa yung gusto ko maliwanagan din sa ano yun, no? Meron siya sinasabi doon na kahit wala yung warrant of arrest, nandun sa, pwede mong arresto yun, yung pag naghanap ng warrant of arrest, doon tayo sa presinto, parang sa station, parang, hindi ko alam, sabi sa iba daw yun. So, saan ba mag-a-apply yun? At yung pagka-apply dito kay former President Duterte, hindi kasi, naputol kasi yun eh. Actually, alam ko. Yung warrant of arrest, na pakita sa kanya, yung nasa loob na siya ng aeroplano. Actually, ang alam dapat, ko. doon pa lang sila sa doon pa lang sila sa loob, hindi na nila dahil wala silang warrant para may pakita. Ang alam ko, dalawang uri lang yung pwedeng, yung pwedeng mag-arrest ng walang warrant. No? Yung una, yung in-act, na caught in the act mo siya. So, kumbaga habang ginagawa niya yung krimen, dun mo siya nakita. And even citizens arrest, pwedeng gawin yon kahit walang warrant. No, arrestuin ng mga citizens, dadalhin sa presinto, pwede yon. No, at saka yung pag naka-announce ka na yata na officially announced ka na wanted, ganun. May order ka na na kung sino man yung mga rito, yon. Kasi ang naging kaso ni PRRD, which is ngayon lang ako naka-encounter niyan. Alam mo naman yan, naging court reporter ako. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan na wala pa yung warrant, inaresto na. Tapos hindi naman naka-announce na wanted si PRRD para wala naman nakalapatong na reward sa kanya, di ba? Yung mga ganun alam ko. Yung mga question malaking question Alin ba talaga yung yung legal na dapat nangyari? Ano ba yung proseso? So, gusto ko rin malaman kasi syempre mga mga lawyer, tingnan natin kung sino yung, kaya na inabangan nga sino ba yung tama at sino yung mali. Tama ba yung sabi nila General Torre o tama ba yung mga ibang lawyer na mayroong lapses? So, let's wait and see kung ano ba talaga yung kasi may mga question mark din na hindi lang sila, pati yung ating mga mamamayan. At saka yung ine-excuse nila na wala raw time para wala na raw time para pumunta sa Korte Suprema or sa RTC. Medyo questionable din yun kasi they were notified, no, ahead of time dun sa araw ng pag-aresto. Parang March 10 pa lang yata, they already have the knowledge. Parang may sabi March 10. And sabi nga, may nagano dyan. Hindi ko na matandaan kung sinong lawyer, no? Sa lawyer yata ng mga ng prosecute ng mga victim. Mayroon siyang kinote doon na Republic Act, something like that. Hindi ko na matandaan, no? 9851. 9851, yung Section 17 yata. Yung kinote niya, Section 17. International Human Rights,
Oo, na hindi na kailangan dahil wala naman 'to sinasabing yung Korte Suprema ng bansa, kundi korte lang naman daw nakalagay. Parang gano'n ang argumento niya, eh. But hindi naman korte yung dinala nila eh. Kasi ang pinuntahan nila is Villamor Air Base. Hindi naman korte yun eh. Di ba? So, marami talagang question. So, So, dapat dinala nyo muna sa korte. Yung ordinaryong, ordinaryong kriminal, ini-inquest, di ba? Tungkol kanina sa hearing, no, na sa Senado, kung matatandaan mo, meron doon yung diffusion versus red notice na banggit yan, hindi rin may paliwanag. So, paano ngayon pag ang tanong ni Senator Amy Marcos, paano ngayon pag kung di natin sinunod dyan, ano mangyayari? Ano yung gagawin sa atin? Papaluin ba tayo? Ang ganun salita ni Senator Amy. Which is magandang punto. Ano nga naman, unang-una, wala na tayo hindi na tayo member ng. Yung nga, no, so yung diffusion ba? Tama ba ako? Diffusion versus red notice. Hindi naman daw naka-red notice si PRRD. So, another question. So, tinanong ni Senator Jaime, which is good point din. Ano mangyayari sa atin kung hindi natin sinunod dyan diffusion niya? Kasi diffusion, parang, tama ba diffusion ba sinabi doon? Papaluin ba tayo? Magagalit pa sa atin ang pulis ng buong mundo? So, hindi sinagot ng hindi sinagot kay Amy Marcos, hindi nila masagot. So, may tama eh. So, bakit mo sinunod yung niya? Hindi naman siya naka-red notice. Iba pa pala Actually, yun, may red notice, di ba? ang kasi dyan, yung siguro, iniwasan nila yung mga sanctions, baka mag-impose ng sanctions yung mga member countries. Di ba? Pero, ito nga ang, dyan. Ngayon, ang nangyayari ngayon, lumalabas yung mga tao na naniniwala pa rin kay PRRD, and nagiging involved na yung ibang bansa dahil yung mga OFWs din natin kasi hindi rin tumatahimik dun sa kung nasaan sila. And given na yon dahil si PRRD ay malaki nagawa sa OFWs eh. Dahil dun sa Department of Migrant Workers na create niya, 'di ba? So talagang naramdaman ng mga kababayan natin sa ibang bansa kasi yung kalinga. Kaya alam nila. Kalinga. Oo. Yung point natin ngayon, itong isa pa sa video na papakita natin, yung sinabi ni Senator Cayetano, no? Na pininpoint niya yung pati yung mga ibang mga masasabi nating kaso doon na involved doon sa insidente ng EJK daw ay sinama pa kay PRRD. And yung pag-question niya, meron nga daw na. pag-question niya kay De Lima, ito yung actual na What confused everything during that time? First, meron po kasing issuance ang sila Secretary De Lima noon, ni-redefine nila yung extrajudicial killing. AO 35. Kaya yung 13,000 to 18,000 na patay every year during the Aquino administration, suddenly nung Duterte administration, so nung time nila, sinabi nila hindi extrajudicial yon. So nandun sa AO, tinanggal nila yung mga activist na hindi daw extrajudicial killing yon. So pagdating ng Duterte time, basta't patay at hindi natural causes, extrajudicial. Okay? Pero klaro din naman na dumami din because nga, once you started the campaign, meron talagang away among the syndicates, meron, from the start, Duterte said, meron politiko, meron police, may businessman, lahat yan may involved sa drugs. And no one of us naman doubted that. Ang question lang, yung due process sa mga police at politiko dun sa drug war. So, klaro tayo dun. So, eto lang yung question ko. SOJ, feel free kung tingin mo, sub judice or issue na to, but factual lang, no? I think this is of public record. Former Senator De Lima was a Commission on Human Rights chairperson 2008 to 2010. Tama, no? Yeah. So, no one disputes that. Sa pagkaalam ko, wala siyang final na case during that time na siya'y CHR. So, I'll just check that, Madam Chair, and then submit it to the committee. But ang pagkaalam ko, walang case. Okay.
But eto siguro masasagot ng DOJ kung hindi ngayon, just forward the answer. From 2010 to 2015, despite the investigation of former Senator De Lima noong 2008 to 2010, ang sabi niya, mahirap kumuha ng witness kasi nga mayor pa siya noon, tapos malakas daw sa presidente noon. I think he was peace and order head nung region eh. But 2010 to 2015, siya ang DOJ secretary. Sa pagkaalam ko, wala rin siyang final na case. To your, Yes, Senator yeah. Cayetano, please go ahead. just one insight on the warrant, and just to bolster my point kanina na bakit mas maganda na, or bakit essential for me my local court, no? If you look at paragraph 12, before you look at it, can anyone in the room here tell me, I know the former president was accused of extrajudicial killing, of crimes against humanity. Pag sinabi yung torture, pwede kasing bago mo patayin, di ba? Pwedeng emotional torture, pwede mong gulpihin torture. So, included na yan. But does anyone here, can anyone tell me here that during his 6 years and before that, he was accused of ordering or himself raping people? Di ba? I do remember malaking issue about his statements about a missionary who was raped, and inexplain niya yon na frustrated, galit siya. But is anyone here accusing the former president of raping or ordering the rape? Parang wala naman, di ba? Okay. If you look at, dahil walang, just for the record, Madam Chair, dahil wala naman nagtaas ng kamay or nagsabi, paragraph 12, the chamber notes that the prosecution alleges, let me say it again, The chamber notes that the prosecution alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape under Article 7, subparagraphs 1 ba yan, F, 71, G of the statute were committed as a widespread and systematic attack against the civilian population. Ulitin ko the chamber notes that the prosecution alleges. So the prosecution in the ICC alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape were committed as part of a widespread and systematic attack. For me, it's the first time I read that someone was accusing the president, the former government. But if you look at the last page of the warrant, or second to the last page, page 14, no? Issues a warrant of arrest. So, for these reasons, the chamber hereby issues a warrant of arrest for Rodrigo Roa Duterte, born on 28 March 1945, for his alleged criminal responsibility pursuant to Article 25, Paragraph 3, Paragraph A of Statute for the Crime Against Humanity of Murder, pursuant to Article 7.1A, wala yung G na rape, committed in the Republic of Philippines during the relevant period as set forth in this warrant of arrest. So I just want to make this point, Madam Chair. So kung sa akin nangyari to, pupunta ako sa Philippine Court at sasabihin ko sa Philippine Court, Sir, makita mo naman, sa Marites at Chismis kinuha ng prosecutor ng ICC. Padadala mo ako doon, pinakamaikse, 4 to 6 years yung hearing, deprived of liberty. Yung prosecutor... So yan, ano naman masasabi mo diyan sa kapatid? Hindi ko rin, another question mark na naman eh. So marami talagang question mark. So siguro mga makakasagot niyan ay yung mga lawyer na may alam diyan. Kasi may nasamang mayroon bang ginawa, mayroon bang ang tanong nga ni Senator Cayetano, mayroon bang reklamo na ganito? Mayroon ba sa korte na mayroon siya? Yun nga eh. Hindi mo masasabi na dahil nasa power si PRRD mga time na yun. Kasi naging CHR ka, hindi pa naman presidente si PRRD. Mayor pa lang siya. And alam mo na pala na mayroong ganun dun sa Davao. Diba kung totoo man yan? No, di dapat. Sabi niya nung una, wala raw kasi siyang witnesses, kaya hindi raw siya makausad. Yun. Kaya lang, ano ginawa mo, CHR, di ba? Granting na... Oo nga eh. Tapos nung DOJ ka pa, meron ka pang confidential funds nung DOJ ka. Hindi mo pa rin nagawa yung... Hindi rin nagawa. Diba? Hindi mo rin nagawa. So, yun yung isa sa mga kinu-question ni Senator Alan. Tapos,
Another is the complaint is yun nga, parang inexage kasi never daw siya nakarinig na nag-order si PRRD na rapin yung mga nahuhuli. So bakit mayroong rape doon na nilagay? Yung question magandang punto rin na binigay ni Senator Cayetano, Peter Cayetano, no? Na again, hindi rin malinaw ang sagot nila. So wala pa ring malinaw na sagot. Coming from them. Tsaka hindi dumaan pala sa DFA. Dapat daw pala doon kung ang procedure, yung normal procedure, kung hindi naman siya sealed na envelope, dapat dadaan siya sa DFA. No? Or meron man lang courtesy na may ano sa DFA. Sumasagot ang DFA ngayon, wala silang alam. Yung wala, kaya ako inaabangan din yan o inaantabayanan yan kasi gusto ko rin malaman kung ano ba talaga yung tamang proseso. So, yung maraming question, yung mga pro kay PRD, President Duterte, PRRD, sabi nila illegal. Yung siyempre, sa gobyerno naman, sabi nila legal. So, pare-pareho lang naman ang binabasa. Ano bang tama? Ano ba yung actually, yung ang nakakalungkot dito, no? Pag ito lumabas na hindi pala talaga sumunod sa tamang proseso. Kasi mind you, kaya siguro maraming mga bansa ang hindi nagpapa-member sa ICC ay yun na nga nangyayari daw, no? May isang ICC accredited attorney, no, na na-interview ng isang media outfit, no. Ang sinabi niya roon, kahit daw pala hearsay and news clippings lang, ina-accept ng ICC as evidence. So, ganon? oo, how come dito sa atin mas mahigpit pa pala yung justice system natin kasi yung justice system natin dito hindi nag-a-accept ng ganun hindi nga nag-a-accept ng voice recording kasi pwedeng matamper daw yun di ba? Kasi ibig sabihin okay pala sa kanila yan, no? Medyo di ko na yun yung sinabi nung isang abogado na interview nung isang Attorney Baluyan ba yung pangalan ng abogado na yon, no? Kaya sabi ko, nako, kaya pala ganito yung touring ng ibang bansa sa kanila. Hindi talaga nila pinapakitaan ng, kumbaga parang hindi nila siniseryoso, no? And pangalawang concern ko dyan, may pumuputok din na balita ngayon. Ito naman ay nabasa ko lang. Hindi ko pa napapanood yung buong video, no? Kay Sas, doon sa vlogger na si Sas, no? Sas, yun nga, na sinasabi nga ni Sas na meron daw, pondo daw ang habol ng ICC, kaya tinurso nila yung case, no? Ang ko diyan, kung pondo ang habol at sa atin pupunta na isang hindi naman ganun kaanong bansa, kanino kukunin kaya yung pangpondo? Yan ang malaking tanong. Di siyempre sa pa rin. Sa pera ng taong bayan na naman. So, ibig sabihin doon, kung totoo man yun, no? Lahat naman. Dito sa Pilipinas, lahat. Doon ang kuha. Kumbaga, hindi nila naisip na lumalabas yung mga tao ngayon, nagagalit. Tapos meron pa akong isang nadiskubre. Bukod dun sa sinabi mo nung nakaraan na parang may isang insidente na parang pinagtakpan yung insidente na yon, no, kaya inaresto. Almost the same period din kasi a week before kasi last week yung di ba? Last week yung aresto, di ba? So mga bago yung arrest na mga 1 or 2 weeks, no? May lumabas na survey. Pero hindi to yung sa traditional na survey na nakikita natin. It's a new, bago lang sa pandinig ko Ewan ko kung narinig mo na.
WR survey ganun. Na lumalabas na kalahati ng mga Pilipino ayaw ma-impeach si BP Sara. So that's 46% ang nakalagay. 46 or 47, 'di ba? So almost kalahati, 'di 46%. ba? Almost Ay, kalahati. pero yung insidente na yon, yung sinasabi ko, allegedly pa lang naman. Wala, hindi naman lobas na. So, ano lang, mga marites na, hindi natin alam. So, allegedly. So, kasi ano lang natin nasa yan, no? news, Hindi nasa naman, news ng opo. mga ng mga nasa ilang foreign news platform Oo. doon. Pero Hindi naman dinidinay kasi napatotohanan dito. pa yun. So hindi din Oo. natin alam kung anong totoo kasi Siyempre. pwedeng chismis, pwedeng ano, Pwede. diba? Kaya allegedly pa lang, hindi ko natin Allegedly. sinasabi na So, yan ay tama at tumpak at totoo. So, ano pa lang, kumbaga So, eh, yun. Ano talaga. So, bukod doon sa tumataas yung survey ng mga taga PDP laban, tumataas din yung yung ano ng mga Pilipino na hindi na dapat i-impeach pa si BP kasi nung una mababa yung lumalabas sa mga survey. So ngayon, sabi ko, siguro this is what one of naisip nilang paraan. Ito, akin lang namang opinion to, no? Ito siguro yung isa sa naisip nilang paraan na kasi nakita siguro nila na it's PRRD's magic talaga, the former president's magic, na talagang nung umikot kasi sila nakasama to si Pangulong Duterte, talaga namang grabe yung tinaas ng survey na dati ang naiiwan na lang sa Magic 12 ay si Senator Bongo 'di ba? Hindi nga makapasok si Bato de la Rosa pero nung bandang huli pumapasok na si Bato. So tapos mahabol yung iba. So pa-upward yung kanilang survey. Ngayon ang tanong, ang nakakalungkot, nag-backfire sa kanila to kung iyon man yung kanilang purpose talaga. Nag-backfire sa kanila kasi Senator Ping Lacson already had an interview sa isa na namang channel, no? Ang sabi niya ay ramdam nila yung epekto, no? Lalo na sa Mindanao pag umiikot sila. So meaning instead of helping your candidates, no? Parang mas lalo mo pang binaon. okay. Ang parang nangyayari ba? Nangyayari to para sa darating na election? Kasama ba yan? Kaya yun ba Hindi, may mga sinasabi na- haka-haka yung Parang iba. ganun, May mga haka-haka, no? haka-haka. Kasi, Na parang black propaganda para mahatak, which is yes. may nag-backfire sa kanila na mas lalo lumakas yung Lalong yung, lumakas nila- kasi lalong nagkaroon ng Pwede, dahilan oo. yung possible. yung opposition para magsagawa ng mga pagkilos and nakakuha rin ng sympathy, Siyempre, oo. and lalong lumakas yung kasi ang nangyayari lumalabas ngayon yung mga totoo, 'di ba? Katulad niyan yung naaresto na walang warrant, tapos yung hindi natin alam na yung sinashout nila na 30,000 officially ay hindi naman pala 30,000 yung nasa ICC. 17 lang yata yung case na nandoon. Actually, ang inano dyan is yung as per narinig ko to kay Senator Cayetano yung interview siya ng international media. Parang 3,000 out of 3,000, 28 lang yung case. 28 tapos 17 lang yung may parang may actual involvement si PRRD. Yung nga. So, yun yung sinasabi, no? tingnan Na natin. medyo questionable pa rin. Diba? So, Kaya nga sa atin, ating mga kababayan, maging mapagmasid po tayo, magbantay po tayo kung ano ba talaga, para malaman din po natin, para sa atin, yung nangyayari sa atin, magandang rin po ito, para malaman natin kung ano ba yung tama. oo. Kasi mga kababayan, hindi lang to issue ng mga Duterte. No, kasi sinasabi nila, ay hindi, Duterte lang naman yan, kaso pamumulitika lang yan, ganyan-ganyan. Pinaglalaban nyo para lang sa politiko. Hindi po ito para sa politiko lang. Kasi kung ito po ay maling klase, maling uri ng pag-aresto, at saka kung ito po ay maling uri ng pag-aakusa, no? Tapos nagawa nila sa dating presidente po. Magagawa sa
Eh di paano pa mas Magagawa sa magagawa mga nila ordinaryong sa mga tao, di ba? ordinaryong tao. Mas lalo nilang magagawa yon. So kaya tayo ay nagmamasid kasi gusto nating malaman ng totoo. So kung ang totoo man ay kontra sa panig ng mga Duterte, at least justice is served. Pero kung yung totoo ay nasa panig ng kung ano yung sinasabi ng kiniklaim ng mga Duterte, ay medyo nakakatakot yun. Kasi ibig sabihin, kung nakakaya nilang gawin yun sa dating mataas na opisyal at tatay pa ng pangalawang pinakamataas na opisyal natin, eh medyo mahirap nga namang hindi tayo mabahala ron, di ba? Kapatid, linawin ko lang yan, no? Hindi natin sinasabi na tayo mga ordinaryong tayo, ma-ICC rin tayo, hindi. Yes. Ang sinasabi natin is yung Local court. yung local court na kayang gawin sa atin dito sa Pilipinas. Oo, kasi mga ang involved is kapulisan, DOJ, which is justice system natin to eh. Magsisimula sa pulis. O, pag naaresto ka ng pulis, dadaan ka sa DOJ. 'Di ba? Sa prosecutor. I-inquest ka pagka i-inquest ka muna. 'Di ba? O, tapos daan ka sa Tapos noon, pag pumasa sa prosecutor, nakakuha ng probable cause, saka ka lang pupunta ng RTC. O. So, nandoon eh. O, ngayon, kung ikaw ay aanga-anga sa batas, hindi mo alam kung ano yung paglalaban mo, kawawa ka. 'Di ba? Kung meron kang makaharap dyan na may konting kapangyarihan, tapos gawa-gawa lang yung kaso. Parang kasi tol, may isi-share ako sa'yo. Ako, meron akong ganyan eh. Ginawan ako ng gawa-gawang kaso. Nawalan sapat na ebidensya. Maraming ganyan. Dahil lang nasa gasaan natin na nagsasabi lang tayo ng totoo, nagiging kritiko lang tayo. So, sa atin, sa mga kapatid nating media, maraming ganyan, di ba? Oo, mga kasamahan nating mga kaibigan nating media dyan na Akala ko kanina maiba lang ako, no? Kanina kasi may namatay nating sa kasamahan din natin sa Mindanao yata. Pero lumabas naman is talagang natural death, parang inatake. Akala ko meron na namang, alam mo yun, na disgrasya kanina. Ewan ko kung natisod mo yan kanina, no? Pero meron tayong kasamahan, Caster din, sa Mindanao, na namatay kanina. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Hindi ko pa napapanood, pero siguro Pero medyo busy lang naman ako siya, no? kanina eh. Wala namang foul play. Natural death naman. Natural death, okay naman. Inatake. Kala ko another na naman eh. Hindi, actually, hindi nila alam yung... Matatandaan mo, halos lahat ng mga na matay sa media o may pangyayari sa media. Hanggang ngayon naman parang meron na bang nagkaroon ng justisya. Ewan ko, I'm not sure kung meron na, no? Kadalasan kasi riding in tandem eh, mga unidentified suspect. Diba? Actually, isa sa ito hindi alam ng mga karamihan sa mga Pilipino, no? Kaya medyo duda rin ako dyan sa EJK na yan. Kasi, mostly kasi ng operations ng police, diba? May certification na galing sa media. Kasi may kasamang media, diba? Yung pag nagbabypass operation sila, may kasamang media. Most of the time, di ba? So, dapat parang, may sila. Kaya nga, di ba, may nagpipirma ng certification doon, di ba, pagka may kumbaga parang nagsicertify sila na nangyari yung ganong operations, di ba? Ng mga media. So, sabi ko nga, hindi alam ng mga tao kung ano yung hirap talaga natin, lalong-lalo na dyan sa war on drugs na buong community kasi nag-involve dyan eh. Kaya mahirap mo sabihin na EJK lang agad yung pagkaka-aresto. Kasi katulad nung nangyari dun sa sa Batasan, di ba? dala siya ng picture. Nakita ng mga kapitbahay. Di ba? Ayun, booking, di ba? So ito napag-uusapan lang naman natin kasi masarap na ipaglaban natin yung kasi may mga napagbibintangan nga daw. So hindi naman natin alam kung ano yung totoo. Pero ako kasi I still trust the system, no? Depende pa rin kasi sa namumuno yan eh. So ako I trust the system pa rin. So para sa akin,
isolated lang yung mga mistaken identity. So kumbaga sa loob ng kung merong 4 na milyon na drug addict, katulad nga na sinabi, no, ang ano daw is 3 to 4 million yung drug addict. So kung merong ganun, siguro yung mistaken identity mo lang dyan, mga wala pa siguro sa sa 5%, no? Baka nga baka wala pa nga mas mababa pa. Baka mga Kasi, mas mababa pa, oo. 'di ba? Ang alam ko diyan, no, yung nag-cover din tayo sa most of the time naman diyan, bago naman, sabi ko nga yung nakaraan, di ba? Bago naman i-operate yan. Bago magkaroon ng May ganyan investigation ba yan? Mayroon ng tinatinabaho na yan. May mga intel na dumating at ino-operate niya. Marami ng bago trabahuhin. Yun naman, ganun naman ng sa ating mga kapulisan dito sa Pilipinas, no? Yun ang nakikita ko na bago hindi yan basta-basta na may nagtimbre lang, gano'n, hindi. Siyempre, imbestigahan mo niya hanggang sa magpapahalap sila ng mga ebidensya, susubaybayan ka, gano'n yan, bawa kayo. Kaya imposibleng wala silang warrant. Hindi talaga katanggap-tanggap na inaresto nila yung dating presidente nang walang dalang warrant. Kasi pero siyempre, lahat yan, diba? para in fairness sa lahat, no, ng involved, let's just give them benefits of the doubt until ma-convict na lang, diba? Yes. Kung ano ba yung ng korte, kung mali ba, may foul play ba, o tama ba, o wala tayong magagawa. So, same din dito sa nangyayari sa atin ngayon, kay PRRD, no, sa pangyayari dito. Gusto ko talaga subaybayan to kasi kahit ako binabasa, hindi naman ako lawyer, no, pero nagbabasa din ako ng mga iniintindi rin natin bilang ordinaryong mamamayan. Parang may tama, pero parang may mali. Ang dami nilang argumento. Iba talaga kapag lawyer ka. Pero ang sarap na para malaman natin kung ano yung tama, ano yung legal. Kasi tulad kanina sa hearing, medyo hindi malabo yung mga sagot nila kay Senator Amy Marcos. Malabo talaga Sobrang labo. Medyo hindi convinced, hindi ako na-convince. So hindi ako, sabi ko nga nakaraan, di ba? I never voted for PRRD. Pero nakita ko naman kung paano yung ginawa niya na parang tahimik, parang mas safe ang